Hello mga bangga. Kanina pala pumunta kami ng fish port. Namili kami ng mga isda. Ngayon may nakita akong tahong. So ngayon ito yung lulutuin ko. Kinisang tahong or sinabawang tahong or tinulang tahong. Ewan ko kung anong tawag niyo dito sa lutong ito. So ngayon, bago ako magluto, prepare ko muna lahat ng mga gagamitin, yung mga ricado niya. So ang sangkap nito o ricado is bawang, sibuyas o yung bombay. Iniwa ko lang yan ng maliliit. Then nilalagyan ko ng pag nagluluto ko may kamatis to. So naghiwa ako ng kamatis. Tapos ang luya. Sa luya, pag ganitong luto, maraming luya ang nilalagay ko kasi gusto ko yung nalalasaan yung luya. Yung medyo may anghang ng konti. Yan, hiwain ko siya ng ganyan, strips. Kasi mas masarap kung maraming luya. Ewan ko dun sa inyo kung gusto nyo ng ganyan. Pwede naman na konti lang din. Pero kasi, usually pag nagluluto ako ng ganitong luto, maraming luya. Tapos, naglalagay din ako ng siling haba o siling green at saka ang tanglad. Ito naman tanglad na to, tanim lang to ng asawa ko. Nakalagay lang to sa paso. So, hindi na kami bumibili ng tanglad. Kayo din pagka para hindi na kayo bumili ng tanglad, magtanim na rin kayo. Mabilis lang din naman to tumubo para makatipid din. Maganda rin kasi yung meron kang sariling tanim. Yan, kada luto ko ng may tinula, naglalagay talaga ako ng tanglad. Kahit sambasa merong sinabawan, naglalagay ako ng tanglad kasi pampatanggal din ng lansa, tsaka pampasarap na rin tuloy. Ito yung nabili kong tahong. Ngayon, ito, umpisahan na natin ang pagluluto. Nagisa na ako ng mga sangkap. Tapos saka ako naglagay ng tubig. Ang way ko ng pagluluto, bago ko siya ilagay yung tahong, gigisa ko muna lahat-lahat. Tapos saka ako naglalagay ng tubig muna. Then, pinakuluan ko ang tubig o yung sabaw. Saka ako naman nilalagay ang tahong. Ito yung way ko ng pagluluto ng tinalang tahong o sinabawang tahong. So may kanya-kanya po tayo ng way ng pagluluto. Tapos pagtapos niyan, saka ko naman siya pakuluan. Hindi muna ako naglagay ng asin dyan kasi gusto ko muna lumabas yung lasa niya kasi yung tahong is medyo maalat na. At saka isa pala, naalala ko, wala pala akong gulay. So, huli ko na nilagay itong gulay. Kinuha pa namin to dun sa sa tanim ng asawa ko. So, dyan, nakita nyo, naglagay lang ako ng konting asin kasi may lasa na yung tahong o yung sabaw. Medyo may konting alat na siya. So, konti na lang din yung nilagay kong asin. Yan na, ngayon luto na. So, ngayon, tikman na natin. Kita nyo, medyo maliliit yung konti lang yung malalaki na tahong. Halos lahat is maliliit. Eto, kaya kung mamimili kayo sa palengke, tingnan nyo rin kasi minsan, yung katulad nangyari sa amin, malalaki yung nakalagay sa ibabaw nung bumibili kami. Akala namin lahat is malalaki. Ngayon, dito lang namin nalaman, nung pag-uwi na sa bahay, nahugasan na namin yan, dun, konti lang pala yung malalaki, tapos halos lahat is maliit na, may daya, no? Kaya pag namimili kayo, tingnan nyo na rin, kasi usually ganun si babaw lang nilalagay nila yung malalaki. Tulad ng nangyari dito, yung pagkabili namin, ganyan. Si babaw lang pala yung yung malaki. Akala mo, lahat is malalaki. Dating kayo sa palengke, tingnan niyo rin para hindi kayo magaya sa akin. Okay, yan lang. Salamat mga pangga sa pakikinig ninyo. Sa sunod na pagluluto ko, i-share ko ulit. Salamat!